Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, sinubukan nga talaga ng Phoenix Suns na i-trade si Kevin Durant bago ang trade deadline. Sa katunayan, may ilang mga teams nga po ang kinausap nila ito sa isang trade negotiation, sadyang wala rin naman ditong natuloy. Pero hindi rin naman ibig sabihin na tapos na ang trade ni Durant, gayong ayon sa lumabas na balita, posibleng magpatuloy pa ito. Dahil dyan, ilang mga teams na nga po ang nagsisimula ng maghanda sa pagkuha sa kanya, kagaya ng Houston Rockets. May ilang mga insider nga po ngayon ang nagsabi na inaasahang magre-request ng trade si Durant sa pagtatapos ng season at ang Rockets ngayon na may pinakamalaking tsansang makuha ito. In terms of financial, sila ang may flexible ngayon sa laki ng cap space na hawak nila next season. Nasa Rockets rin naman ang 2027-2029 first round pick ng Suns na maaari nilang magamit kay Durant. Well, bagamat nakaangat na ang Rockets sa standings ng West, mas lumilinaw na hindi sapat ang kasalukuyang lineup dahil natatalo nga sila bigla-bigla. Kaya kailangan nga po nila ngayon ang serbisyo ni Kevin Durant upang tuluyang maging isang ganap na championship contender. Samantala, simula nga po mga idol nang makasama si Max Christie sa ginawang trade deal ng Los Angeles Lakers kay Anthony Davis at Luka Doncic, marami nga pong mga fans ang nadismaya dahil napakalaki na nga sana ng improvement nito at inaasahan na mas lalong mahuhusay pa ang galawan nito, mas lalaki ang kanyang impact sa Dallas. Ngunit hindi nga niya ito magagawa pa sa Lakers matapos siyang mapunta sa Dallas, kaya ganun na lamang ang reaksyon ng mga fans. Pero ayon sa isang analyst, hindi rin naman dapat ikadismaya ito ng mga fans ang pagkawala ni Max sa team dahil nagkaroon rin naman sila dito ng pamalit. Ang two-way player na si Jordan Goodwin na nagpakitang gilas agad sa unang dalawang laro. Simula nga po ng papirmahin ito ng two-way contract noong nakaraang araw, nag-average na nga siya ng 13 points sa game, 6 rebounds sa kanyang 67% shooting. Bukod sa kanyang statistical points, napakasipag rin naman nga ito sa hustle plays at syempre sa depensa. In fact, ilang beses nga nitong napuwersa ang Utah Jazz na makagawa ng turnover. Kumukuha rin naman ito ng mga defensive at offensive rebounds na rason bakit nagkaroon ng Lakers ng mas maraming second chance points. Well, eto na ang pangalawang laro simula nang pumirma siya ng kontrata kung saan nagkaroon na last game ng magandang performance. At ngayong araw rin, kinuha ng Lakers ang 7-footer big man na si Alex Len para tulungan sina LeBron James at Luka Doncic. Isa nga itong rim protector na maaasahan sa ilalim, though hindi gaano kataas ang average nito, masasabi para naman nating malaki ang magiging role niya kina LeBron James at Luka Doncic. Sa kabilang banda, lingid nga sa inyong kaalaman pagkatapos nga pong ikansila ng Lakers ang trade kay Mark Williams, Dalton Keuchel at Cam Reddish, mismong Charlotte Hornets na ang nagsabi sa isang statement, tatanggapin rin naman nila ng walang reklamo ang pagbabalik ng kanilang sentro. Ngunit ilang araw mula nang ilabas ang ganitong klaseng statement, bigla nga pong nagbago ang desisyon ng Hornets matapos maibalita na kasalukuyan nga po nilang kinakausap ngayon ng management ng NBA para pigilan ang ginawang pagkansila ng Lakers sa ginawang trade. Ayon sa balita, mali nga daw ang naging assessment ng Lakers sa kalagayan ni Mark Williams at gusto nga nilang ipagpatuloy ang pagkuha kay Dalton Keuchel. Pero understandable rin naman ang ginawa ngayon ng Hornets dahil napakaraming asset ang makukuha nila sa Lakers kapag naipagpatuloy nila ito. Isa pa, dahil nga sa ginawang statement ng Lakers kay Mark Williams, hindi nga nila ito mapapakinabangan pa dahil nalaman ng buong NBA na isa itong damage good at siguradong iiwasan na nila ang pagkuha sa kanya. Kaya kailangan nga pong ipaglaban ng Hornets ang kanilang ginawang trade.